Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ang hula na ito noon sa sitwasyon at kalusugan ni PBBM ay nagkatotoo na. Ngayon hindi na natin patagalin pa ito na ang pagbasa sa tarot card reading ni Madam. So ngayon simulan na po natin ang ating reading tungkol sa ating presidente na sa Ferdinand Marcos Jr. Okay. So, kuha tayo ng 7 cards. Yan. So, sa past, alam naman natin na magulo ang administrasyon po ng ating Pangulo ngayon. So, marami pong nabuwag, maraming hindi nagkakasundo, maraming kaguluhan sa past. Ngayon naman, sa kanyang present team, kasi tinitingnan ko dito, ang lahat ng challenge po ng ating Pangulo. Challenge sa kanyang career, sa kanyang health, sa kanyang relationship, at ang outcome po sa kanyang mga desisyon. Ano po ang mga posibleng outcome sa kanyang mga desisyon. So ngayon, nakita ko sa kanyang present na sa career, ay kailangan ng ating presidente na magbalik tanaw sa mga past actions niya. Kailangan niya ang pagrefleksyon at kailangan niya matuto sa mga nakaraan ng mga karanasan at pagkakamali niya. Kailangan niyang timbangin ng tama para makapagdesisyon siya ng tama. Kasi ngayon, kahit naman parang matapang siyang humarap sa mga tao, ay nakita ko na ano na siya, yung may malaki na siyang takot at pangamba sa kanyang pagbagsak. So nakikita ko din na parang pagod na siya, pero kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipaglaban kung ano ang nasimulan nila. Kasi nga, yun nga, damay-damay na. So, ang challenges niya sa kanyang career, may mga taong dominante nagdomina po sa kanya. So, dun po ang problema. So, naalala ko yung sinabi ng ating former President Rodrigo Roa Duterte na weak leader po si Ferdinand, kung magiging presidente po si Ferdinand Marcos Jr. So, sa tingin ko may katotohanan po yan kasi nga hindi magkaganito ang bansa natin kung strong leader po siya. Kasi nga maraming nakigulo, maraming gustong maging presidente. So nakikita nila ang weakness ng ating Pangulo kaya sila ay umarangkada. Yon. So yon ang nakikita ko sa kanya. So nakikita ko ang challenges sa kanyang career, isa sa mga challenges din, mga stagnation. Pagtigil sa pagtungo sa kanyang mga layunin o plano. Marami pong hadlang, balakid, hindi po siya magtagumpay talaga sa kanyang mga plano. Kahit ngayon nakikita natin na parang hopeless na kasi nga parang, yun nga, marami na nasisilaw po. Maraming tao nasisilaw sa posisyon, sa pera. So, parang hopeless ang bansa natin. Pero nakikita ko in the future na may katapusan, may pagbagsak, may renewal sa lahat. So, part of the process lang ang mga nangyayari ngayon. Masakit man, pero kailangan nating pagdaanan. So, yun ang nakikita ko. So, dito, hindi po siya magtagumpay. Ngayon naman, may nakita din ako sa kanyang, sa health challenge niya. So, may nakita akong problema sa spine, sa mata, sa nerve, sa braso at kamay. Insomnia, digestive system niya, may nakita akong problema talaga doon na parang tinatago sa publiko. So, parang ang sakit niyang yon ay parang grabe po yung sakit na yon sa digestive system. So, may nakikita din akong sakit sa balat, sakit sa emosyon at pag-iisip. So, yung mga nangyayari sa kanya ngayon, yon ang dahilan kung bakit lumala yung kanyang sakit. So, yung sakit na yan, nandyan na yan. But, ngayon lang lumala kasi sa mga nangyayari sa kanya ngayon. So, yon ang nakikita ko. At nakikita ko din naman sa relationship dito na may problema sa komunikasyon sa mag-asawa. So, hindi pagkakasunduan, alitan sa mga desisyon. So, sa mga desisyon kung sino po yung masusunod, yon po ang issue nila. So, may mga issue din sa mga pagtitiwala, mga problema sa pagiging tapat. May nakikita akong ganun.
So, problema po sa ari-arian. Ang problema sa relasyon nila, isa na yung nag-control or may gustong mag-control or magdomina sa relasyon. So, may nakikita akong issue sa paggastos sa pera. Laging pinag-aawayan po nila yan. So, yun po ang nakikita ko. Ngayon naman, dito naman sa kanyang mental at emotional state, nakikita akong parang pagod na po siya makikumpit. Pagod na po talaga ang ating Pangulo. But, yun nga, sinasabi ko, kailangan niya ipagpatuloy kasi may maraming sa paligid niya na laging yung nagsusulsol, ganon, na kailangan tapusin kung ano yung mga ginagawa nila. So, pero nakikita ko sa puso at isip ng ating Pangulo na napapagod na talaga siya at takot na talaga siya sa mga kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Yun. So, ngayon naman, may nakikita ako na sa advice card from the universe. So, yung mga injustices, so may nakikita akong bounce back po. So, divine timing lang po ang hinintay sa lahat ng mga injustices na nangyari sa mga tao sa ating bansa. Kung sino man yung nakaranas ng mga injustices, may mga bounce back po yan. Akong nakikita. So, yun lang ang masasabi ko. So, dito naman sa kanyang outcome, may mga revelation pa na lalabas. So, kailangan niya talagang yung need na pagbabago sa paraan ng pagtrabaho at paglutas ng mga problema. So, ito ay sinyalis ito na kailangan na mag-ingat sa pag-isip at mga kilos. Kasi nga, marami ng tao na katuon sa kanila, maraming tao na gusto nang magbunyag ng katotohanan. So, kung sino man yung nagbunyag ngayon, may mga iba pang magbubunyag talaga. So, yun naman nangyari kay Saldico, yung lahat na nangyari sa gobyerno ngayon, nandoon sa mga past reading ko. So, tingnan nyo lang doon. So, yung sinasabi ko na hindi nila inaasahan na magbulgar po sa mga pinagagawa nila. So, yun na, lumabas na po. So, ang tandaan lang natin na kung sa akala natin ay wala na itong katapusan, may katapusan po ito. Yun po ang ating talagang hihintayin at hindi tayo mawala ng pag-asa. So, ipagdasal lang po din natin ang ating bansa, ang ating presidente at lahat-lahat na kasi pag nakakapagod na magalit, nakakapagod na mag-curse, ganon, pagod na, pati ako napapagod na rin sa kakagalit po. Galit na galit. Tayo lang po ang magkasakit. So, lahat ng pangyayari sa atin ngayon, ating ipagdasal na yung nakaupo nasa posisyon ay bigyan sila ng enlightenment po ng highest power at magsisi sa kanilang mga ginagawa. So, wala pong imposible po sa ating Panginoon. So, itong sa outcome po, so, may nagtanong sa akin na makapagpatuloy ba si President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang yung termino. So, may nakikita po akong 75% na hindi. So, may 25% na pwede po siyang makapagpatuloy. So, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan pero mangyayari siya. May twist po na mangyayari sa mga susunod.